Nanawagan ng iba't ibang PWD groups na maprobahan ang panukalang pagpapalawig sa kanilang mga benepisyo. May live report si Victoria Tulad. Victoria. Jiggy, maraming gasto sa gamot ang Persons with Disability o PWD. Ang 20% discount kasi nila sa gamot, may value-added tax pa pala. Kaya pakiusap nila kay Pangulong Noynoy Aquino, pirmahan na ang Senate Bill 2890 para maging batas. Sa ilalim nito, hindi na sila magbabayad ng VAT para sa ilang goods and services gaya ng gamot. Mapapalawig din daw ang benepisyong matatanggap ng mga PWD. Kabilang sa maibibigay sa kanila ang 20% discount sa medical services at domestic air at sea travel. Panalangin ng PWD na si Mon Apilado, huwag ibitaw ang panukalang batas gaya ng nangyari sa SSS pension hike. 6 na taon nang hindi nakakalakad si Apilado dahil sa muscular dystrophy, isang sakit na nagdudulot ng panghihina ng muscles hanggang sa hindi mo na maigalaw ang mga ito. Magiging malaking tagumpay raw para sa PWD sector kung maisa sa batas ang Senate Bill 2890. Pero isang hakbang pa lang daw ito sa tamang direksyon dahil marami pa silang mga problema na hindi natutugunan ng pamahalaan. Para kay Maria Belen Untal na tinamaan ng sakit na polio noong 3 taong gulang pa lang siya, kulang na kulang ang bansa sa accessible transportation para sa mga PWD. Sa LRT at MRT palang halimbawa, hirap na raw silang bumiyahe. Idagdag pa sa problema ang di umano'y kawalan ng ngipin ng batas. Bagaman dapat ay accessible na sa mga may kapansanan ang mga gusali, mayroon pa rin daw hindi sumusunod. Reklamo ng mga PWD, maraming gusali ang walang ramp o kaya ay masyadong matarik ang ramp. Ang iba wala namang banyo para sa kanila. Maging ang mga pintuan daw ay maliit ang sukat kaya hindi kasya ang mga wheelchair. Tanong tuloy ng mga PWD, nasaan ang inclusive growth kung hindi naman natutugunan ang kanilang mga pangangailangan? Jiggy? Maraming salamat, Victoria Tulad. Samantala